Sinabi ni Hayon na nang matalo ang martial master, kinuha ng sword inspector ang kanilang sword bilang kanyang trepeyo. Sabi ni Hayon, sa ngayon ay wala pang paraan para malaman kung bakit niya ginawa iyon 200 taon na ang nakararaan, ngunit nabatid na bigla na lang siyang nawala dala ang hindi mabilang na mga armas na kanyang nakalap. Sabi ni Hayon, ang mahalaga ay ang mga paboritong sword na ninakaw noon ng sword inspector ay pawang mga divine weapons. At nakuha ni Chung ang sinasabi niya. Ngunit tinanong ni Chung kung ibibigay ba ng mga martial master na iyon ang kanilang mga paboritong sword sa sword inspector willy-nilly. Sabi ni Hayon, nagpustahan daw sila. Sabi ni Hayon, kung matatalo sila, kailangan nilang isuko ang kanilang mga espada. Ngunit kung mananalo sila, ibabalik ng sword inspector ang lahat ng mga sword na nakuha niya sa ngayon, at sa huli, walang nanalo. Sabi ni Hyun, matapos mawala ang sword inspector mula sa Jangho, nagsimulang kumalat ang isang chismis na natipon niya ang lahat ng armas na ninakaw niya sa isang lugar. Sinabi noon ni Hayon na ang sword inspector ay gumawa ng kanyang sariling libingan at iniwan din ang kanyang kaalaman sa martial arts sa lugar na iyon. Sinabi ni Hayon na ang taong makakahawak sa sword graveyard ay maaaring mamuno kay Jangho at sa buong mundo. Ngunit sinabi ni Chung na ito ay sapat na, dahil iyon ay medyo halata. Sinasabi ni Chung na iyon ay isang ordinaryong alamat lamang. Ngunit sinabi ni Hayon na totoo ito, at gusto nilang makakuha ng higit pa sa mga banal na sandata at kaalaman sa martial arts ng Woundless Sword Inspector matapos mahanap ang kanyang libingan. Biglang, nang sabihin ni Hayon na tama si Chung, sinimulan ni Chung sampelan si Jin at tinanong kung paano niya naglakas loob si Hayon na magsinungaling sa kanya. Nag-alala si Hayon, at tinanong ni Chung kung ito ang itinuro ni Jin sa kanyang mga junior. Ngunit tinanong ni Hayon kung ano ang sinasabi ni Chung. Hinawakan ni Chop ang kwelyo ni Hayon at tinanong kung mukha siyang pushover sa kanya, ngunit sinabi ni Hayon na sinabi niya sa kanya ang totoo. Sinabi ni Chung na kung nagsasabi siya ng totoo, pagkatapos ay itinatago niya ang ilang impormasyon. Sinabihan ni Sohing si Hayon na tumayo doon at manood habang sinisimulan niyang bugbugin si Jin. Si Chung, habang sinasampal si Jin, ay nagtatanong kung sinasabi ni Hayon na kailangan ng Wudang sect ang mga armas at kaalaman sa martial arts ng Woundless Sword Inspector. Sinabi ni Chung na parang isang kabuuang kasinungalingan, at habang binubugbog si Jin, nagtanong, how dare Hayon na magsinungaling sa kanya. Pero sabi ni Hayon, mamamatay talaga si Jin kapag patuloy niya itong binubugbog. Tinanong ni Chung kung sa palagay ni Hayon ay hindi niya malalaman kung hindi niya sasabihin sa kanya, at sinabing halata nila na mayroon pa rin silang mapa ng kayamanan. Sinabi ni Chung na kukunin niya ito at ipapaliwanag, ngunit kailangan nilang bayaran ang halaga ng paggawa ng isang tanga. Papatayin ni Chung si Jin, ngunit biglang sumigaw si Hayon ng salitang gamot, immortal. Huminto si Chung at nagtanong kung ano ito, kung saan sinagot ni Hayon na ang Woundless Sword Inspector ang talagang walang kamatayang gamot. Sinabi ni Hayon na siya raw ang pinakamahusay na gumagawa ng gamot, at natatandaan ni Chung na ang kanyang gamot ay maaaring magbalik kahit kamatayan. Sinabi ni Chung na ang tao ang nabalitaan na kumakain ng Origin Energy Pill tuwing pagkain, kahit na mas malakas pa ito kaysa sa Great Energy Pill ni Shaolin. Matapos malaman ito, nagsimulang tumawa si Chung ng masamang tawa, at sinabi na habang ang gumagawa ng gamot na iyon ay kilala na ang pinakamahusay sa paggawa ng gamot noon, iyon lang ang alam ng mga tao tungkol sa kanya. Alam ni Chung ang pinagmulan ng energy pill na nararanasan ng isang tao, lumilikha ay may napakaraming enerhiya sa loob nito na kahit na ang mahusay na tableta ng enerhiya ng Shaolin ay mapatlo kung ihahambing. Alam ni Chung na ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan para sa mga martial artist na itinaya ang kanilang buhay sa kanilang lakas at teknik. Naalala ni Chung 100 taon na ang nakakaraan na ang malaking pagdanak ng dugo ay magaganap sa sandaling kumalat ang mga alingawngaw ng pinagmulan ng energy pill sa buong mundo. Nagulat si Chung nang mapagtanto na pinag-uusapan nila ang libingan ng taong iyon sa halip na ang kanyang orihinal na tableta ng enerhiya, na nangangahulugang ang paraan ng paggawa nito ay maaaring naruroon. Tinanong ni Chung kung sigurado si Hayon na ang libingan ng Woundless Sword Inspector ay kabilang sa gamot na walang kamatayan. Napagtanto ni Hayon na hindi na siya maaaring magtago ng higit pang impormasyon, sabi ni Sohing, tama. Sabi ni Hayon, kahit naging pinakamalakas sa mundo ang gamot na walang kamatayan, hindi ganoon kagaling ang kanyang martial arts. Sa madaling salita,
nagawa niyang talunin ang lahat ng mga swordsman na iyon nang walang anumang espesyal na teknik, na nangangahulugang mayroon siyang napakaraming enerhiya na hindi maisip ng sinuman. Maraming tao ang naghinala na ang Woundless Sword Inspector ang gamot na walang kamatayan noon, ngunit personal niyang pinapansin kay Demi ang mga tsismis na iyon at namatay na. Gayunpaman, pagkatapos niyang pumanaw, ang isa sa kanyang mga kakilala ay nag-leak ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, at hanggang ngayon, iilan lamang na mga sekta ang nakakaalam tungkol sa katotohanan ito. Sinabi ni Hayon sa kanya ang lahat, hiniling ni Sohing kay Chung na palayain sila. Ngunit sinabi ni Chung na natural na palayain niya sila, dahil siya ay isang tao sa kanyang salita. Biglang hiningi ni Chung ang mapa ng kayamanan, na ikinagulat ni Hayon, at sinabi niyang ayaw ni Chung na ibigay nila sa kanya ang mapa bilang kapalit ng pagpapaalis sa kanila. Sinabi ni Chung na hindi iyon bahagi ng deal. Ngunit kung hindi nila alam kung saan ang eksaktong lokasyon, kung gayon, paano niya hahanapin ang lugar na iyon sa loob ng Nonyang, mag-isa, nang walang anumang mapa. Sinabi ni Chung kaya ibinibigay sa kanya ni Hayon ang lahat ng impormasyon. At kung aalis sila ng ganito, magkukumpulan sila na parang mga langgam pagkatapos ni Chung, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ang mapa ng kayamanan upang balansehin ang kanilang mga panig. Si Hayon, na may pagkabigla, ay nagtanong paano ang impyerno ay naging ganito, at tumangging ibigay ang mapa. Ngunit binalaan siya ni Chung na pumili, mas gugustuhin ba niyang ibigay ang mapa at bumalik sa kanyang sekta at dalhin ang kanyang sekta, o gusto ba niyang mailibing sa lupa na nakalabas lamang ang kanyang ulo hanggang sa matagpuan niya ang libingan ng sword. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay ni Hayon ang mapa kay Chung, at habang tinitingnan ito, sinabi ni Chung na kailangan niyang maunawaan ito upang makapasok sa libingan. Sinabi ni Chung na ang gamot na walang kamatayan ay tiyak na nagpahirap dito. Pero sabi niya hindi siya pangkaraniwang tao. Sinabi ni Chung na siya ay isang taong kilala bilang pinakadakilang talento sa buong kasaysayan ng Mount Wasek. Nagsimulang tumuon si Sohing sa mapa. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, sumigaw siya, "Ano ito?" Sinabi ni Chung na hindi ito kamukha ng mga galaw ng sword at siya ay isang henyo lamang sa pagtalo sa mga tao. Biglang, nagpasya si Chung na ipaubayan niya ito sa kanyang mga kapwa-disipulo, at sinabing, dahil binugbog niya si Mujin at ninakaw ang mapa ng kayamanan, malapit nang dumagsa ang mga wudang sect dito. Iniisip ni Chung na mahihirapan siyang harapin ang lahat ng ito ngayon, at sa pinakamaganda, mayroon siyang humigit kumulang 3 araw para lutisin ito. Iniisip ni Chung na sa loob ng 3 araw, kailangan niyang hanapin ang lokasyon ng Sword Graveyard at i-access ito bago ang wudang sect. Iniisip ni Chung na kung makuha niya ang paraan ng produksyon para sa orihinal na tableta ng enerhiya, ang Mount Wasek ay makakarating sa pagiging pinakamalakas sa mundo. Muli, bumalik si Chung sa Hua Shadow Sect, habang tinanong ni Yoon ang iba kung dapat nilang sundan si Chung bago maging huli ang lahat. Si Yoon ay maikli. Hinabol ni Chung ang mga lalaki ng wudang sect, sabi ni Sohing na baka maabutan nila siya kung pupunta sila sa parehong direksyon tulad ng ginawa ng mga lalaki sa wudang sect. Ngunit si Beck, na may dismayadong mukha, ay nagtanong kung sa tingin ni Yoon ay mahuhuli nila si Chung. Sinabi ni Beck na hindi niya alam kung anong mga kasalanan ang nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay para magkaroon siya ng ganyang junior. Bigla, nang tanungin ni Gul kung sa tingin nila ay hindi magkakaroon ng malaking problema si Jong, galit na galit silang tumingin sa kanya. Kaya't agad na sinabi ni Gul na hindi niya sinasabing si Chung ay magkakaroon ng anumang problema. Sinasabi lang niya na kung gagawin niya, hindi ito masyadong seryoso para sa kanila na hawakan. Sabi ni Gul, laging may magandang dahilan si Chung para magkaproblema, at palaging nagagawa niyang linisin ang sarili niyang kalat. Ngunit ang tanong ni Beck, paano naman ang sakit na dinaranas nila habang nililinis ito ni Chung? Bigla, si Gul, na nakatingin kay Hazel, ay naisip na hindi siya makapaniwala na umiinom pa rin siya ng tsaa sa ganoong sitwasyon, at iniisip na siya ay isang kakaibang tao. Biglang yelo, tumigil ang lahat sa pag-inom ng tsaa, at sinabing nandito si Chung. At biglang dumapo si Chung sa isang sekta sa pamamagitan ng pagsira sa pader nito. Sinabi ni Chung na medyo malayo ang kanyang landing, ngunit inilabas niya ang mapa at sinabihan ang lahat na magtipon. Ipinakita ni Chung sa kanila ang mapa, at pagkatapos ipaliwanag ang lahat, sinabi niya, dapat itong matukoy, ngunit lahat ay nabigla.
Gulat na tanong ni Beck, sino ang binugbog niya para makuha ang treasure map na ito? Kung saan sinagot ni Chung, sinabi na niya sa kanya na ang lalaki ay kilala bilang Asher Dragon Swordsman. Pakiramdam ni Beck ay hihimatayin siya. Biglang sumigaw si Ad kay Chung at tinanong kung sino ang hahawakan kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Sigaw ni Beck, halatang galit na pupunta dito ang Wudang Sect, pero sabi ni Chung ayos lang, dahil hindi nila siya kilala habang ginamit niya ang maskara. Gayunpaman, ipinaalala ni Beck kay Chung na nakasuot siya ng sword na may kanilang simbolo, at pakiramdam niya ay nawasak siya. Ngunit tinanong ni Chung kung maaari bang bitawan ni Beck ang kayamanan, at kung okay lang ba siya na hayaan ang mga Wudang Sect na makuha ito. Nagtanong si Chung kung dapat niyang ibalik ang mapa na ito sa kanila, kahit na ito ay humantong sa libingan ng gamot at sinabi ng mortal na Beck na ang sitwasyong ito ay isang kinakailangang kasamaan, at hindi siya makapaniwala na ito ang pinagmulan ng energy pill ng lahat ng bagay. Nagtataka si Bart kung paano siya hindi mahuhulog dito at sinabi ni Chug, kung tinahak lamang ni Beck ang ligtas na landas sa buhay, hindi siya magiging pambihira. Sinabi ni Chung na may mga pagkakataon na kailangan niyang baliwalain ang lahat ng kahihinatnan at gawin na lang ang kinakailangan. Sinabi ni Chung kay Beck na ihinto ang pag-aalinlangan sa mga hindi kinakailangang bagay, at sasabihin niya, kung ipagsapalaran nila ang lahat ng mayroon sila, sinabi ni Beck na maaari silang mabangkarot. Sinabi ni Chung na totoo iyon, ngunit kung may pagkakataong yumaman sa isang gabi, dapat silang sumugal. Sumang-ayon si Gal kay Chung, at nabigla si Beck, ngunit sinabi ni Gul na walang oras para sa kanila na sayangin, dahil ang mga disipulo ng Wudang Sect ay babalik sa kanilang pangunahing sect sa lalong madaling panahon. Kaya kapag nagbalik sila ng reinforcements, tapos na ang lahat. Sabi ni Gul, kahit na magbuwis ng kanilang buhay, kailangan nilang mabilis na mahanap ang lugar at makuha ang lahat bago sila dumating. Pumayag din si Yoon, pero hindi makapaniwala si Beck na seryoso sila dito. Biglang nagtanong si Beck kung ang kailangan lang nilang gawin ay i-decipher ito, na sinagot ni Chung na tama ito at kung ano man ang lugar na iyon, sisiguraduhin niyang makapasok. Sa wakas, bumangon si Beck, na nagsasabing lalaki rin siya, at ngayong ninakaw na ito ni Chung, hindi na lang nila ito masunurin ibalik sa kanila. Sinabi ni Beck na wala silang magagawa para baliktarin ang sitwasyong ito. At kahit na gusto ng sect leader na lumipad ang kanyang ulo, dapat nilang subukan ito. Sinabihan ni Beck ang kanyang mga junior na maghanda at gagawin nila ang lahat para matukoy ang mapa ngayong gabi. Sabi ni Beck, sa anumang paraan, makukuha nila ang lahat at aalis bago bumalik ang mga Wudang Sect. Sa kabilang banda, nag-aalala si Linsen na nawasak ang kanilang mga pader ng sect, at gusto niyang kalimutan ang pasasalamat na nararamdaman niya sa kanila. Nagtataka si Linsen kung bakit pakiramdam niya ay lalo siyang nahuhulog sa kanyang panloob na mga demonyo habang lumilipas ang mga araw, mula nang dumating sila rito. Biglang nakaramdam si Linsen ng matinding sakit sa kanyang dibdib, kaya napasigaw siya at nagsimula siyang umubo. Iniisip ni Linsen na hindi ito eksaktong sugat na matutulungan ng gamot, at ito ay malapit sa imposibleng gumaling mula sa panloob na pinsala. Iniisip ni Linsen na hindi niya maipakita ang kanyang mahinang panig sa ngayon dahil ang kanilang sect ay halos hindi na nakaahon sa krisis at nakatanggap na lamang ng pagkakataong magsimulang muli. Iniisip ni Linsen, kung may lumabas na chismis na ang sect leader ay masama ang pakiramdam sa isang mahalagang oras, kung gayon ito ay magdudulot ng problema para sa kanilang lahat. Nagpasya si Linsen na tiisin ang sakit at subukang matulog, dahil sa palagay niya ay malamang na bumuti siya pagkatapos matulog. Matutulog na si Linsen, ngunit biglang pumasok si Chung at nagtanong kung matutulog na ba siya. Tinanong ni Linsen kung ano ang problema at kung may nagdulot ng discomfort para sa kanya, na sinabi ni Chung, habang isinasara ang pinto, na hindi siya ang nakakaramdam ng discomfort, kundi si Linsen. Sinabi ni Chung na naharap na niya ang pinakakagiat na problema, kaya dapat nilang simulan ang pag-aayos ng mga gawain ni Linsen. Nang tanungin ni Linsen kung ano ang sinasabi ni Chung, agad na idiniin ni Chung ang kanyang balikat at sinabihang itikom niya ang kanyang bibig. Sinabi ni Linsen kay Chung na maghintay ng 1 minuto at nagtanong kung bakit niya ginagawa iyon ng biglaan, na sinagot ni Chung, ginagawa niya ito dahil sa kanyang panloob na pinsala. Sinabi ni Chung na dapat nilang gamutin ito, ngunit tinanong ni Linsen kung sinasabi niya sa kanya na kaya niya itong gamutin dahil hindi ito isang pinsala na madaling gumaling.